Dahil sa tagal ng proseso at malaking gastos na kailangan sa mga kaso ng annulment, may panukalang batas ngayon ang gustong mapabilis ito para mabigyang oportunidad ang mga magkahiwalay ng mag-asawa na makapagsimula muli. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Mag-isang itinataguyod ni Ana Olivar ang kanyang 3 anak. 7 taon na kasi silang hiwalay ng mister at hindi rin sila sinusuportahan nito. Ang nais mangyari ngayon ni Ana, maanal o mapawalang bisa ang kanilang kasal. Umabot siya sa punto na nagkaroon na siya ng anak sa iba. Gusto kong mawala yung attachment ko sa kanya. Yung pangalan ko, maibalik ko yung dati kong pangalan. Makapagsimula ako ng bagong buhay. Bagaman matagal at magastos ang pagpapaanal, handa raw si Ana. Ayon sa isang annulment lawyer, karaniwang inaabot ng 2 taon bago makapagbigay ng desisyon ang korte. Madalas pa, maraming kaso ang hindi pinapaboran. Maari namang umabot sa 350,000 pesos ang gastos sa annulment. Siguro na-approve na annulment ngayon sa mga 10:1 or dati siguro based on experience mga 7 out of 10 na approve eh. It's about time for people to be able to exercise their choice. Ayon sa mga abogado, kailangan patunayan na psychologically incapacitated ang kabiyak para aprubahan ng korte ang annulment. Matagal na proseso raw ito kaya maraming kaso ang hindi pa rin nareresolba. Dahil dito naghain ng panukalang batas si Senador Loren Legarda na nais gawing grounds for annulment ang paghihiwalay ng mag-asawa na umabot na ng 5 taon. Sa pamamagitan nito, mababawasan daw ang panahon at perang ilalaan para sa annulment. Marami matutuwa dyan. So it's about time na maging dynamic yung laws natin. That's even better. Oo, kasi mas madaling makapagsimula. Ang simbahang Katoliko kontra sa annulment dahil nilalabag daw nito ang pagiging sagrado ng kasal. Hindi naman ground for annulment ang infidelity o pangangaliwa. Sa revised penal code nga, may kaakibat itong parusa. Yun nga lang, kahit mas madalas ang mga kaso ng concubinage o pangangaliwa ni mister, 6 na buwan hanggang 2 taong pagkakabilang gulang ang parusa. Samantalang ang adultery o pangangaliwa ni misis, hanggang 6 na taong pagkakakulong ang parusa. Hindi patas na ang tingin lang po nila sa babae ay eksklusibong pag-aari ng husband. At kaya doon nanggagaling itong mga pananaw na ito. Kaya muling binuhay ng Gabriela Party List ang panukalang ipawalang bisa ang mga probisyon sa revised penal code tungkol sa adultery at concubinage. Pending ito ngayon sa House Committee on Revision of Laws. Sinasabi ng ating lipunan na understandable naman kung lalaki ang nangangaliwa kasi ganun talaga ang nature niya. Samantalang sa isang babae ay hindi pwedeng patawarin ang babaeng nagkasala. Victoria Tulad, GMA News.